And for some of you, tuloy-tuloy lang din na magaan or peaceful yung daloy ng kaperahan sa buhay nyo. For some of you guys, parang meron kayong some kind of decision na iniisip, no? Parang meron kayong tinitimbang na pagdedesisyon. Pwedeng meron kayong mga nadidiscover na other sources of income. Tapos parang iniisip nyo, tinitimbang nyo yung sitwasyon na yon, pinag-aaralan nyo, tinitingnan nyo kung pwede siyang magdala sa inyo ng parang another source of income. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong November to December para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Leo. So ito yung energy ng Moon mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Leo. Eto guys. So, Leo, kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread. Combination to guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi mga kapiksi. Yung new moon ngayong November ay sa November 13. Tapos yung next na new moon naman sa December ay sa December 12 guys. So, ang reading na to mga kapiksi ay para sa period na yan. Comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo. Wow. So, sobrang ganda ng spread nyo guys. Yung iba sa nyo guys, maaari na kayo makakuha ng 13th month pay, no? So, may mga kumpanya na nagre-release or naglalabas ng 13th month pay as early as November, no? So, yung iba sa nyo, maaari na kayong maka-receive or makatanggap ng inyong mga 13th month pay mga kapiksi. Ito, at saka bukod doon guys, parang feeling ko meron pa kayong mga additional na incentives or rewards. So, maaari meron pa kayong additional bonus na parang in a form of incentives, ganyan. Bahagi pa rin ng inyong bonus, no, or year-end bonus mga kapiksi. There's a lot of celebration. Meron tayong presence ng Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or maaaring you may be involved with an air sign mga kapiksi. Eto na guys, na nakikita natin na nagkakaroon na ng celebration sa inyo mga kapiksi. Ito yung mga gatherings, ganyan, mga Christmas parties. Nakikita natin nagsisimula na kayo mag-meet up, no? Usually ganitong season yon, yung nagkikita-kita yung mga long lost friends, yeah. Yung mga friends, nagkakaroon kayo ng mga gatherings, ganyan, for socialization mga kapiksi. And ganun din sa inyong family, no? Parang nagkakaroon din ng, yung iba sa inyo guys, parang nagiging masaya yung family nyo because of the rewards that you are getting from the universe. Ibig sabihin yung mga monetary rewards, to be exact or to be precise mga kapiksi. Maraming pera, kaya masaya ang pamilya. So, deserve nyo yan guys. I-treat nyo yung family nyo, di ba? Kasi para sa kanila naman talaga tayo bumabangon, di ba? Pamilya natin. So, deserve nyo na i-treat sila once in a while mga kapiksi. And for some of you, tuloy-tuloy lang din na magaan or peaceful yung daloy ng kaperahan sa buhay nyo. For some of you guys, parang meron kayong some kind of decision na iniisip, no? Parang meron kayong tinitimbang na pagdedesisyon. Pwedeng meron kayong mga nadidiscover na other sources of income. Tapos parang iniisip nyo, tinitimbang nyo yung sitwasyon na yon, pinag-aaralan nyo, tinitingnan nyo kung pwede siyang magdala sa inyo ng parang another source of income na magdala sa inyo ng pag-unlad or pag-asenso mga kapiksi, extra savings kumbaga. Alright, so explore lang ng explore guys hanggang sa makita nyo talaga mga unexpected ito. For some of you, may mga unexpected na balita kayong matatanggap guys, unexpected news from someone, pwedeng sa ex. Hindi ko alam kung matutuwa kayo dyan mga kapiksi. Pwedeng sa ex, parang may magpaparamdam sa inyo. Pero parang for some of you, feeling ko hindi naman kayo masyadong matutuwa
parang matitrigger lang kayo sa pagpaparamdam ng ex nyo. Kumbaga parang mananariwa lang sa inyo yung mga negative stories nyo with this ex-person, mga kapiksi, pero maaari itong magparamdam sa inyo, guys. Pero kung may anak kayo, mga kapiksi, no, parang this person wants to keep in touch with you dahil dun sa anak nyo, parang gusto niya magbigay ng financial support, ganyan. Financial support or financial assistance sa anak nyo, lalo na kung matagal siyang nawala, matagal siyang hindi nagparamdam, tapos mayroon kayong anak, ganyan. Parang ito, magpaparamdam ito because gusto niyang kumustahin yung anak nyo, tapos parang gusto niya magbigay din ng financial assistance or financial support dun sa anak mo, mga kapiksi. So, tanggapin nyo na kasi, di ba, para naman sa bata yun. Guys, okay? And for some of you, meron din kayo mga other opportunities pagdating sa investment. Yung iba sa inyo, guys, sa love, no, parang merong kumakatok. Parang lumalakas yung love energy nyo and maaaring may kumatok na no love connection. Pwedeng bagong specific person ito. Parang feeling ko kakakilala mo lang dito sa person na to, pero parang disappointed ka sa kanya. For some reason, baka nasa getting to know each other stage kayo, tapos parang hindi siya pumapasa sa panlasa mo. And okay lang yun, guys, kasi kanya-kanyang preference tayo. So, don't settle for anything less. If feeling mo hindi siya karapat-dapat sa'yo, edi wag mong tanggapin, di ba? May choice ka naman na i-reject siya or i-decline siya, and then just wait for the right person para sa'yo. Okay? Pero the fact na may kumakatok na bagong pag-ibig, no, sa inyo, ibig sabihin nakaka-move on na kayo from your past and lumalakas na yung love energy nyo. So, stay focused on yourself, mga kapiksi. Pagandahin ang self-concept, di ba? And focus on yourself and you will attract more love in your life, mga kapiksi. Alright? So, yan yung ating reading para sa inyo, Leo, ngayong new moon season. Yung mga magagandang energy dito, guys, i-mind nyo na, like yung mga yung mga new love connection, celebration, mga kapiksi, kasi nakikita natin na talagang there's going to be a lot of celebration, abundance of happiness. Magaan, no? Magaan yung energy nyo, guys, ngayong new moon season. So, kumbaga parang consistent lang siya, stable lang siya as is. Kung ano yung meron ko right now, magpapatuloy siya. And yung mga bonus, yan, yung mga incentives, i-mine nyo na yan. Mine bonus, mine incentives, kasi yung iba parang bukod sa bonus nyo, parang meron pa kayong additional na incentives, salary incentives, or commission siguro kung kayo ay commission-based, mga kapiksi. Alright? So, i-mine nyo na yung mga magagandang energy na yan. I-comment nyo sa comment section, mine bonus, mine salary incentives, mine new love, diba? Connection, yan. So, yeah. Eto, guys, bubuno tayo ng isa pang card dito. Tingnan natin additional message for you. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course. Kasi sobrang ganda talaga niyan, guys. And good news, no? Extended yung ating sale dahil malapit na magpasko, mga kapiksi, no? Extended yung ating 10% discount sale sa mag-avail ng course until November 30, guys. So mag-avail na kayo habang may sale pa.
Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, mga kapiksi. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixitarot@gmail.com. So, ito guys, sobrang ganda nito, no? Don't let your past hold you back. South node. So, yung south represents past. Yung north represents your future, mga kapiksi. And in life, we're always going to the future, not hindi sa past. Okay? So, it's very important for you to let go of your past. Mag-move on, mga kapiksi. Kasi yung iba sa inyo, maaaring na-stuck kayo sa inyong buhay, sa inyong present situation because you're always remembering the past. Kapag palagi nyong iniisip yung mga alaala ng nakaraan which is tapos na, lalo na kung negative, yun yung reason kung bakit na-stuck kayo. Wala kayong nakikitang pag-unlad, pag-asenso, progreso sa buhay nyo, mga kapiksi. Para kayong nasa treadmill, kumbaga lakad kayo ng lakad, takbo kayo ng takbo, pero you're not getting anywhere, no? Ganun yung ibig sabihin ng parang na-stuck kayo. Kasi for some of you, you may still be having those attachments sa inyong past circumstances. So, it's better to let go and move on because tapos na yun guys. It's already in the past. Tapos na yun. And wala na siyang maitulong sa inyo, lalo na kung negative. Pag nirelieve nyo lang yung moments, finofocus nyo yung energy nyo, uulit at uulit lang sa inyo yung mga sitwasyon. Alright? It's better to focus on your desires. Kung ano yung gusto mo mangyari sa future, you have to think about it now sa iyong present situation because ang present thoughts mo ang magde-determine ng iyong future. Yung na-experience mo right now is already a result of your past circumstances. Ibig sabihin, yung mga na-experience mo sa buhay mo ngayon, guys, yun na yung mga naisip mo ng mga past yung mga past na buhay mo or hindi ba, past na nakaraan ng buhay mo, past year, past month, past week, ganyan. Yun yung na-experience mo sa present mo right now. Kung gusto mong magbago yung present mo, maging maganda, which is your future, di ba? Kailangan mag-focus ka sa attention mo. I-focus mo yung attention mo ngayon kung ano yung gusto mo mangyari sa future mo, and that's what's going to be reflected in your reality. So, wag mong hayaan na ma-stuck ka sa buhay mo dahil lang sa kakaisip mo sa iyong mga past circumstances. Okay? So, attune to the moon, mga kapiksi, i-comment nyo sa baba, I release the past. Okay? Again, I release the past. Okay? Okay naman, I let go of the past. Okay? Ibig sabihin, nire-release mo na, nile-let go mo na yung past para makamove on ka to a more wonderful future, mga kapiksi. For some of you, a relationship is karmic and has played out across many lifetimes. If meron kayong karelasyon na feeling nyo paulit-ulit yung nangyayari, lalo na sa kanigahan, malamang karmic yung relationship nyo and kailangan talaga magkaroon ng forgiveness, mga kapiksi, kasi yun yung puputol ng karmic connection nyo. Kapag hindi kayo nagkaroon ng forgiveness, mga kapiksi, pwede maulit yung inyong circumstances sa susunod mong buhay, mga kapiksi, no? Your attraction to someone may be on the verge of may be verging on the obsessive. Pasensya na, malabo yung mata ko. For some of you guys, baka masyado na kayo na-obsess sa inyong mga partner o specific person. So, wag ganun guys. Balansein nyo lang. Kung mahal nyo yung person nyo, dapat mahal nyo rin yung sarili nyo, mga kapiksi. Balanse lang para hindi masyadong masama. Lahat ng labis ay masama din, guys. Okay? Just because you can do something doesn't mean you should. Ibig sabihin, guys, bago kayo kumilos, no? Bago kayo gumawa ng mga action, make sure na pinag-iisipan nyo muna, huwag kayong magpadalos-dalos, timbangin nyo yung mga pros and cons, yung mga benefits, mga advantages and disadvantages noon, kung meron ba kayong maaapakan na tao, kung may magsasuffer ba, ganyan, etc. etc. So, kailangan maging responsible kayo sa inyong pagdedesisyon, mga kapiksi, and huwag nyong hayaan na makalamang kayo ng ibang tao or mang-apa kayo ng ibang tao. Alright? Okay, so
sa'yo ng iyong reading, Leo, para ngayong new moon season. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. And yung mga pinapamain ko sa inyo, guys, i-main nyo na sa comment section, mga kapiksi. Ito pala yung ating Money 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.